Paano nga ba mamonetize sa YouTube? Or paano magkaroon ng ads yung mga YouTube videos nyo? Well, pag-uusapan natin yan ngayon dito along with different kinds of monetization para mas lumaki yung kita nyo sa YouTube. So, are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz at dito sa channel ko, I upload make money online videos at YouTuber tips. Kaya kung interesado ka sa mga ganung content, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Also guys, dahil we reached 10,000 subscribers, I want to give you guys something. So magpapag-giveaway ako ng 1,000 pesos worth of GCash or load. So, i-divide yun to 3 lucky winners. So, isang 500, isang 300, at isang 200. Kaya, make sure to check the first link in the description para malaman nyo kung paano mag-join sa ating giveaway. Okay guys, so ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba mamamonetize yung YouTube channel mo or kung paano pagkakakitaan yung YouTube channel mo. So, alam naman natin guys, di ba, na kumikita yung mga YouTubers dahil sa ads. Dahil pag na-monetize ka sa YouTube or naging part ka ng YouTube Partner Program, magkakaroon ng ads yung YouTube videos mo. So, that is one way. Pero, alam nyo ba na marami pang ways para ma-monetize yung YouTube channel nyo? Well, pag-uusapan natin ngayon yan, guys. Quick trivia, guys. Alam nyo ba na ang average millionaire ay merong 7 streams of income? Kaya kung monetize ka na sa YouTube, don't stop there. So, paano nga ba magkakaroon ng ads yung YouTube videos natin? Well, dapat maging part tayo ng YouTube Partner Program. So, merong requirements guys para maging part tayo ng YouTube Partner Program. So, number 1 is kailangan mong maabot ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours in the last 12 months. Siguro may magko-comment dyan na bago na po yung requirements, kailangan po 5,000 watch hours at 10,000 subscribers. So, nag-research ako about dito bago ko gawin tong video na to. Wala naman ako nakitang official announcement ni YouTube na bago na yung requirements. At na-monetize na ako ng 1K subscribers at 4,000 watch hours lang. So, ayun nga, dapat maabot natin yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours in the last 12 months. Para mas malinaw sa inyo kung paano yung watch hours, ay magbibigay ako ng example. So, si Pedro guys ay gumawa ng YouTube video noong January 1, 2021 at nagkaroon ito ng 100 hours of watch time. Pero hindi pa siya monetize nung dumating yung January 2, 2022. So ngayon, hindi na magiging counted yung 100 hours na na-count niya sa video na yon nung January 1, 2021 dahil nakalipas na yung 12 months. So, ganun lang siya. Hindi dahil 1 year na yung YouTube channel mo ay hindi ka na mamomonetize. Tulad nga ng sinabi ng nanay ko, hanggat nabubuhay, may pag-asa. Nay, na-shoutout kita sa YouTube channel ko! So after nyo ma-reach yun guys, ay next requirement na kayo. So yun ay magkaroon kayo ng verified Google AdSense account. Dahil dun mapupunta yung ibabayad sa inyo ni YouTube. At yun yung magpapadala sa atin via Western Union or bank account. So yun yung tinatawag natin na YouTube ad revenue. So, para magkaroon ka ng Google AdSense account, punta ka lang sa website nila and just register using your Google account. So, after mo mag-register sa dashboard ay may fill upan ka na address mo. Dapat tama yung address na ilalagay mo dahil dun papadala ni Google AdSense mo yung PIN. Yung PIN guys ay yung i-enter mo sa Google AdSense para ma-verified yung Google AdSense mo at malaman nila na totoong tao ka. So, it takes 1 month to 3 months guys para dumating yung Google AdSense PIN sa bahay nyo dahil galing siya sa ibang bansa. Okay, so habang inaantay mo yung Google AdSense PIN, i-connect mo na yung Google AdSense mo sa YouTube account mo. Para ma-connect yun is punta ka lang sa YouTube Studio and then monetization and then connect Google AdSense account. So, once na ma-connect mo yung Google AdSense account mo, ay nasa reviewing process ka na. So, eto na yung next na step. So, wala ka nang gagawin dito. Aantayin mo na lang na ma-approve ka ni YouTube. Pero may chance na hindi ka ma-approve. Lalo na kung binayolate mo yung guidelines nila, kung may copyright claims ka ba. So, ganun guys. So, pag hindi ka na-approve, pwede ka naman mag-reapply for monetization. Pero dapat after 30 days at iniwasan mo na yung reason kung bakit ka nila hindi
in-approve. Okay? So, ayun, after nyo ma-approve, congrats, monetize kayo na sa YouTube at may ads na yung videos mo. So, we don't stop there. Dahil meron pang ways para ma-monetize yung YouTube channel mo at para mas lumaki yung kita mo. At hindi lang YouTube ad revenue yung kikitain mo. So, pag-uusapan rin natin yan ngayon. So, number 1 is sponsorships. So, familiar naman kayo dito kung makikita nyo yung mga content creator ay naglalagay ng email nila sa kanilang description. It's a way para kontakin sila ng mga brands or businesses for sponsorships. So, babayaran sila ng brands or businesses na yon in exchange na ipopromote nila yung service nun or product sa kanilang mga viewers or fans. So, it's either fixed price yung bayad sa'yo or product nila yung babayad sa'yo. Or pwedeng both. Depende kung ano yung mapagkakasunduan nyo. Pero bago ka sponsoran ng mga brands or businesses na yan, meron silang mga bagay na tinatake into consideration. Number 1 is yung subscribers, yung engagement, yung views, at yung mga comments or likes ng mga videos mo. Or kung marami ka bang fans talaga. So, hindi lang sila basta tumitingin na madami kang subscribers, pero wala ka namang views. Hindi pwede yung ganon. Kaya wag niyong dinadaya yung YouTube nyo. Kung makikipag-sub to sub kayo or watch to watch, iwasan nyo yan. Dahil makakasama yan sa YouTube channel nyo in the long term. So, iwasan nyo yan kung gusto nyong sponsoran kayo ng mga brands or businesses. Also guys, para sponsoran ka nila, dapat ibigay mo sa kanila yung statistics mo. What I mean by that is yung statistics ng YouTube channel mo. Kung lalaki or babae ba yung majority ng nanonood sa'yo, yung mga edad, para malaman nila na angkop ba talaga yung YouTube channel mo sa brand nila or sa product at services nila. Dahil syempre, gusto nila ng ROI or return on investment. Dahil gagastusan ka nila, syempre, dapat they want to make the most out of you. So, ganun yun, guys. So, next one natin is affiliate codes or referral codes or link. So, ito guys, yung makikita nyo, yung mga YouTuber na nagpo-promote ng mga product or service at sasabihin nila na may 10% kang discount pag ginamit mo yung coupon code na to. So, ito, para lang siyang sponsorship pero hindi yung brand yung lumapit sa kanila. Ikaw yung lalapit sa brand para mag-apply as an influencer para bigyan kanila ng coupon code. So, depende sa gagamit ng coupon code mo yung magiging kita mo. May kita ka every sale ng product or service na yon, depende kung ilan yung commission na nakalagay sa brand na yon. So, para maging affiliate ka nila guys at para bigyan ka nila ng sarili mong coupon code at kumita ka every sale, ay mag-a-apply ka dapat sa kanila. So, may mga brands na mahirap mag-apply at may mga brands din naman na madali. Make sure lang guys na yung brands na lalapitan nyo is yung angkop sa team ng YouTube channel nyo. So, last one guys is selling merch. So, ito guys, alam nyo naman siguro to na pag malaking YouTuber ka na at may mga fans ka na, ay magbebenta ka syempre ng merch. So, extra income din yon na ipopromote mo sa YouTube channel mo. So, ito yung pagbebenta ng merch para sa mga fans mo in order to support you. Okay? So, mahirap lang dito guys is ikaw magpiprint, ikaw mag-manage ng inventory, at ikaw din yung mag-ship. Pero meron namang website guys na hindi mo na kailangan gawin yung bagay na yon. This website is Shirtly. So, this is not sponsored guys. Gusto ko lang siya i-share para less hassle para sa inyo. So, mag-a-apply ka sa kanila as an influencer at magsasubmit ka lang ng design. So, sila na'y bahala sa shipping, sa printing, at sa inventory ng t-shirt mo. So, magkakaroon ka ng profit every kita ng t-shirt mo. Okay? So, this is only applicable, I think, sa mga big YouTubers like Kong TV, at yung iba pa, Jamil, ganon. Di ba, nagbebenta sila ng mga merch para sa mga fans nila. So, ganun yun guys. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At maraming salamat ulit sa 10,000 subscribers. Kasi grabe, kaka 2 months ko pa lang dito sa YouTube at monetize na tayo. At naka-reach tayo ng another milestones. Okay, so I can't thank you guys enough. Kaya huwag nyo sanang kalimutan na sumali na lang sa ating giveaway. First link in the description kung paano mag-join. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa suporta. So, shoutout muna kay Heart Reyes, kay Melvin Ramon Amaro, kay Lenz Aki, at kay CJ Santiago. So, ayun lang guys. Kung mabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Once again, I'm Austin Gabriel Diaz. See you next week and peace out.